Ano ang pinagpalang araw? Sinasabi sa Tito chapter 2 verse 12 to 13 na itinuturo sa atin ng biyaya ng Diyos na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ipinapaliwanag sa mga talatang ito ang maluwalhating araw na nagpapakita ni Hesukristo, ang ating dakilang Diyos. Ang salitang pinagpala ay maaring mga hulugan ng pagiging masaya o kapaki-pakinabang. Ang ating pag-asa ay pinagpala dahil ang muling pagparito ni Jesus ay magiging kahanga-hanga at puno ng maliligaya karanasan para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Pagpalain tayo ng hindi masusukat na pagpapala. Kapag nakita na natin si Kristo, matatapos na ang mga pagsubok sa buhay at makikita natin ang mga pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatian mahayag sa atin. Matatagpuan yan sa Romans chapter 8 verse 18. Ang salitang pag-asa ay hindi nagpapahiwatig ng kawalang katiyakan gaya ng umaasa ako na magaganap ang isang bagay. Sa halip ito ay maligayang katiyakan na magaganap ang isang pangyayari. Si Jesus ang ating pag-asa at walang makakapag-alis ng kagalakang iyon at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Roma chapter 5 verse 5. Ang nalalapit na muling pagparito ni Kristo ay dapat na magtulak sa atin para mamuhay ng isang makadiyos na pamumuhay sa makasalanang mundo. Ang salitang paghihintay sa Tito chapter 2 verse 13 ang susi para ito mangyari. Ang maghintay ay nangangahulugan mabubuhay tayo bawat araw sa patuloy na pag-asa na darating si Jesus anumang sandali mula ngayon. Ang pag-asang ito'y isang realidad na bumabago sa atin sa buhay na ito, na nagre-resulta sa pagluwalhati sa Diyos sa ating mga buhay. Purihin